Okay, welcome ulit mga kasulit. So, meron tayo ditong e-bike na papalitan ng battery. Kasi yung battery niya ay luma na. Ito, mapapansin niyo may nakalagay dito September pa 2022. So, 2026 na ngayon. So, ang problema nito, yung battery, pag naka full charge, accelerate mo yung battery, kahit full charge, bumabagsak yung gauge na dito. From full charge nagiging 1 bar na lang. So it means yung problema niyan is battery. Wala nang lakas kahit naka full throttle ka na, mababa na, at saka kung paahon hindi na siya umaandar. So kaya papalitan. Ito meron bago dito. So naka box, tinanggal na sa box. So yan, tinanggal na sa box. 12 amps. So 12 amps din, no? Para yun ang size. Buti nga ngayon yung mga battery ganito ay naka bolt na. Yan, or bolt or screw type. Yung una kasi yan, ang pangit, mga sakit. Sinolder nga dito para kasi hindi ma-loose eh. So ngayon problema na lang kasi naka wire lang siya. Gagawa ako ng tawag nito para i-connect siya. So papalitan ito. So ito yung mga battery, 12 amps no. Channing TNE 12 to 12. Ayan, no. 12 volt 15 amps daw dito. 12 15 amps. Okay. So ito kasi luma is ayan, no. 12 volts 12.2 amps. So medyo luma talaga, hindi pa maganda yung kanyang capacity. Ito ayan, 12 volts 15 amps. So okay na rin, maganda. So yan, papalitan natin ito. Bago to, nakaseal pa yung box. Kasi kapag bumili kayo, asan na yung box? Yan, pag bumili kayo, dapat nakaseal yung scotch tape nya. Dapat seal na seal siya, hindi nakabukas. Dapat pag punta nyo sa tindahan, bibili kayo, dapat first pa yung hindi pinutol dito. Dapat nakasil pa talaga yung scotch tape. Kasi minsan yung iba binubuksan, pinapalitan ng luma. Yan, dapat kung bibili kayo, make sure na nakasil pa, hindi pinutol dito, hindi nilagyan ng bagong tape. Tapos dapat meron pang ganito, itong mga kuwan na to. Ito. Kasi yung mayroon kasi ditong isa pa naka tawag nito, naka line papunta dito hanggang dito. So isa dito, isa naman dito. So wala lang video kasi yung kinuha namin sa tindahan ng mga e-bike. So yan yung papalitan natin. Yan, papasok na lang ko dito at gagawa na lang ako ng terminal ay wire jumper para ma-series. So meron naman kasama siyang mga screw. Susulit 1, 2, 3, ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. So apat, tigda dalawa. So good, yun na lang yung gagawin ko. Kuha ka lang ito, balikan natin mamaya, then tapos na to. Okay, so ito meron na akong ginawang jumper. So naka-screw. So ginawa na lang ako dito ng electrical wire. Ginanyan ko na lang. Ayan. Tapos papaikutin ko, then ganyan ko. After kong makabit yung itong side na to, yan, ito na yung positive and negative output. So naka-series yan. Yung pagkagaganyan. So yan na lang. Natatapos na to, then gagawa na lang ako dito ng terminal na pwede siyang ma-screw sa negative at saka yung positive. Then okay na yan. Kasi wala, kasi nagtanong kami nung binilan namin dun, dapat meron yung mga terminal na jumper dapat para sa series ng battery, pero wala daw silang available. So ito na lang. So next na lang natin, gawa muna pa ako ng isa pang jumper. So isa na lang, jumper na lang yan.
Isa na lang yan dito. Yan dito. So, yung negative niya, itong positive, negative to positive, negative to positive, then negative to positive, then negative na. So, yun na lang. So, pause ko muna, then pagkatuloy kong paggawa ng isa. So, okay, yan yung pag ginawa ko. So, yan na lang naging DIY lang. Okay na rin yan kasi makapal naman. Yan. Ayan. So, kakabit ko na lang. Then, update na lang tayo sa susunod na terminal. So, yan. Isa na lang. Kakabit na lang itong negative dito. Then, kung makikita nyo, yan. Nilagyan ko ng soldering sa wire. At pinaikot ko dito sa nut na to. Yan. So, yan. Ikakabit na lang yan. And, okay na. Pwede na yan. So, try natin nga. Paano ba to? Tapos ko na lang try kabit natin. Yan, nakakabit na mga kasulit. So natural lang yan kapag kinabit mo na yung negative, mag-spark talaga yan. Or di kaya kung inuna mo yung negative at kinabit mo yung positive, talagang mag-spark yan. So be ready na lang kung ikakabit nyo na. So yan, lalagyan ko pa ito ng tape dito para hindi siya yan move, para naman hindi magasgas at saka matanggalan ng mga cover nya sa wire. So yan, okay na yan. Yan, kapag binukas na, yan, okay na siya. So yan yung pagpalit lamang kapag meron kayo nito. So okay, simple DIY lang pagpalit, kaya okay na yan. Talagyan ko na lang ng tape para hindi siya, kung gumalaw man, hindi siya matatanggal or mag-short. So yun na lang yun. Nakakabit na lang yung cover, then okay na yan. So yan, yan o, okay na. So good. Yan yung ating DIY repair nitong e-bike lang. So upload ko na lang ito dito. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga DIY video dito sa ating sulit o di sulit channel. Babu!